nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Sa ulo ng ating mga nagpapagang balita, pagbitay sa 3 Pinoy sa China, emosyonal na tinanggap ng kani-kanilang pamilya. Sally Villanueva, 1 oras lang nakasama ng pamilya bago binitay. Asawa ni Sally Villanueva, 3 araw nang hindi umuwi. Pamilya Credo nanawagang panagutin ang recruiter at sindikatong bumiktima kay Ramon. Hindi kami napapayag na yun yung pahabang sa kanya, yun ang biktima sa kanya. Hindi niya panagutan yung ginawa niya. Mga kaibigan ni Elizabeth Batain, iginit pa ring inosente siya sa drug trafficking. Pangulong Aquino, pinaabot ang pakikiramay sa pamilya ng 3 binitay. Kaso ng isa pang Pinoy sa China na nahatulan din ng bitay, pinangangambahang sumunod sa kapalaran ng 3 Pinoy. Itinurong recruiter na si Tita Kakayan na nagpadala umano ng maletang may heroin kay Sally Ordinario Villanueva, nawawala. Suspect sa brutal na pagpatay sa mag-ina at sanggol sa Fairview, napawalang sala ng korte. 2 pribadong eskwelahan sa Quezon City nanganganib ipasara dahil sa patuloy na paglabag sa fire code ng bansa. Saan pwedeng makabili ng murang petrolyo? Alamin! At matapos si Lady Gaga, Pinay YouTube sensation, nakajuit naman ang Prime Minister ng Canada. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! We have been informed that Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva, and Elizabeth Batain were administered lethal injections to carry out the sentence imposed by the courts of the People's Republic of China. Bayan, pinitay na nga po ang 3 Pilipinong nahatulan ng kamatayan sa kasong pagpupuslit ng droga sa China. Ito sa kabila ng apela ng pamahalang Pilipino.